Nais mo bang umangat ang iyong kita? Nabalitaan nyo na ba yung 5 stages of wealth and freedom? Kung hindi nyo pa alam yan, nako, you got to listen to this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Sobrang excited ako sa session na ito. Pag-uusapan natin ang 5 stages of income. Ito yung tinatawag nating income ladder. At kung malalaman mo ang bawat stage na ito, mas mapapabilis po ang pag-add ng inyong income. So kumuha ka ng papel at ballpen. Give me at least 10 minutes of your time so that you can learn. Number 1, first stage of income is what we call as employment stage. Lahat po tayo ay karamihan po ay doon nag-uumpisa, di ba? Siyempre ito yung pinaka-basic na income source ng karamihan. Bakit? Kasi mahalagang ma-experience po natin na matuto tayo sa mga skills. Yung lahat na natutunan natin sa eskwela ngayon dapat i-apply natin para malaman din natin yung ating work ethics at magagamit natin yung ating mga work ethics at kasanayan sa next stage. How? Alam mo, ito na suggestion ko para ikaw ay isang maging matagumpay na empleyado. Dapat dedicated ka. Oo, huwag kang masyadong distracted, di ba? Pag work talaga. You cannot play while working, di ba? You work, then you play. Number 2, maglaan ka ng oras na pag-aralan mo talaga ang iyong trabaho at mag-take ka ng initiative at please, huwag kang masyadong mamili ng trabaho. Oo, minsan kasi, hindi naman ako hindi naman match naman yung trabaho sa akin . Alam mo, maniwala ka because the only thing that is permanent is change. Chances are, mismatch talaga. Magiging obsolete na yung pinag-aralan mo. Tatandaan mo, ang importante rin sa pagtatrabaho, hindi po kung gaano ka kasipag sa ginagawa mo, kung anong resulta rin nadadala mo. Performance, di ba? It's very important that you bring result to the company. Tulad ni Juan, isang IT professional, nagsimula siya, alam mo entry-level technician lang yan. Tapos anong ginawa niya? Pinag-aralan niya kahit hindi niya trabaho. Nag-volunteer siya, nag-overtime siya. Ngayon, senior developer na siya ng isang company na tech company. So, number 1, entry level, trabaho. Second level of income is what we call a self-employment stage. Ito naman, syempre may trabaho ka na at pwede ka na magsarili ng tinatawag ng profession mo, career mo, freelance work, or tinatawag nating sariling negosyo na ikaw na ang boss ng oras at negosyo mo. O yan ang next stage po natin. Bakit natin i-consider ang self-employment stage? Dahil ito ay nagbibigay ng mas malaking potential income at kalayaan sa iyong oras. Dito mo na rin masusubukan ang iyong entrepreneurial skills. Like for example, kung ikaw ay isang accountant sa isang kumpanya, pwede kang mag-sideline on the weekend. Meron ka ng day job, may trabaho ka na employment, meron ka pang sideline o side hustle na self-employment. You are a web designer for a technology company. Monday to Friday, doon ka nag-work, pero Saturday, Sunday, kung meron kang mga side gig na ikaw nang gumagawa ng mga website, yan ang tinatawag na self-employment. Napakaganda po niyan. Or number 2, Monday to Friday, pwede kang may trabaho. Saturday, Sunday, ang tawag naman sa iyo ay weekend negosyante. Dito, nagbebenta ka ng mga pagkain, di ba? Or if not naman, nagbebenta ka ng real estate, insurance. Yan ang tinatawag nating self-employment. So, napakaganda pong opportunity yan for you to earn additional income. Then, number 3, after the employment, then self-employment, the next stage, the third stage para ikaw ay kumita, ay tinatawag nating business stage. Ang business income naman, ito na, full-blown na, full-time na. Nagme-may-ari ka ng negosyo. Ito yung level kung saan established na yung business mo at patuloy nang lumalaki at lumalago. Nagbibigay ito ng pagkakataon magkaroon ka na tinatawag na natin na pwedeng technically na passive income. Bakit? Kasi may mga tao na po ang nagtatrabaho para sa inyo at ikaw ay kumikita na. Ang goal po natin dito ay magpalago ng negosyo. So, anong gagawin po natin para lumago ang ating negosyo? Una, kailangan mag-invest ka sa sarili mo para matuto ka. Kasi napakahirap magpalaki ng negosyo kung di mo alam kung paano palakihin yun. Do you agree? Kaya mag-invest ka sa education, in yourself, sa marketing, sa innovation, customer service, product development, para lalo pang lumago ang iyong negosyo. Like for example, mayroong isang kakilala, ang pangalan po niya si Peter. Nagtayo po siya ng online store. Nagbebenta siya ng mga local products. Una, kaunti lang kanyang customer. Pero, nag-aral po siya ng digital marketing. Nag-aral po siya ng social media marketing. Ano po nangyari? Dahil sa digital marketing, social media marketing, ngayon nag-boom na.
Dati ang binibenta lang niya isang area, pero ngayon, ang binibenta na po niya nationwide na po, Luzon, Visayas, Mindanao. At nang dahil dyan, siya po ay naging milyonaryo. Grabe. So again, ano pang first 3 stages? Number 1 stage, employment. Second, self-employment. Third, business. Fourth naman po is what we call the investment stage. Pagdating naman sa investment stage, dito na po, inaalaw po natin na ang pera na po ang nagtatrabaho para sa atin instead na ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Dito na tayo nag-i-invest sa paper assets po. Bonds, stocks, or if not po, tinatawag natin ng mga shares, cryptocurrency, di ba? Dito na po nagsisimula ng paglaki ng iyong kayamanan. At itong kagandahan sa investment income, hindi lang po paper asset, meron din tayong tinatawag na physical asset like property, gold, di ba? Silver, nagbibigay ito ng passive income. Bakit po? Tumataas kasi ang presyo. Lalo na pagdating sa property, pwede mong paupahan. Kaya ang tanong, paano lumago dito? Ito pong kailangan. Una, pag-aralan muna. Huwag kayong papasok sa isang investment na hindi nyo pinag-aralan. Pag hindi nyo alam, huwag nyong pasukan. Bakit? Imbis na kumita, baka pa malugi. Number 2, be patient when it comes to investment. Hindi po to get rich quick scheme. Ito po ay get rich sure scheme. But it will take 10, 20, or even 30 years para ma-realize mo yan. Number 3, maghanap ka ng mga tao na talagang marurunong na pwedeng magturo sa inyo because when it comes to investment, prevention is better than cure. Mas maganda na matuto ka sa mga taong marurunong kesa magkamali ka. Kaya para sa mga taong nagsasabi, Chinky, gusto kong matuto pagdating sa mga investment. Nako, huwag kang mag-alala. Mag-tune in ka sa channel, mag-subscribe ka sa channel nito. Marami kang matutunan about that. And last but not the least, employment, self-employment, business, investment stage. Alam mo, pinakamagandang stage para sa akin, yung financial freedom stage. Ano yung financial freedom stage, Chinky? Ito na, buong-buo na ang kita mo ay galing na sa passive income. Ang ibig sabihin po ng passive income, even if you stop working, your sources of income will never stop. Ito po ay nagbibigay sa atin ng financial stability and security. Bakit? Kasi sa pagbuo mo ng multiple sources of income, tulad ng mga may negosyo ka na, may rental properties ka na, may dividend ka pa, may royalties ka pa. Ay grabe. So parang imagine mo, dumadami ang daluyan ng income mo na patuloy-tuloy. Ito lang po, I personally have experienced that. Currently, if you ask me how many sources of income do I have, I can only name a few. Number 1, I'm hired as a TV host for my 2 shows at 1PH and TV5. Number 2, I'm a communicator. Number 3, I write books. Number 4, I have properties na meron kaming nag-appreciate ng mga properties. Number 5, meron kaming mga business opportunities. Like for example, we are also involved in art, in collection, at marami pang iba. So right now, by the grace of God, I'm currently employed. Yes. Am I self-employed? Yes. Do I have a business? Yes. Do I have an investment? Yes. Do I have passive income? Yes. Kung makikita mo, by the grace of God, God has given me wisdom that I have 5 income ladders. Kaya nga alam nyo, kung kayo ay nagpa-follow sa akin, yan ang gusto kong mangyari din para sa inyo. Sa palagay nyo, maganda ba tong 5 income ladders na sinare ko po sa inyo? Pag sinabi nyo maganda, type maganda sa comment section. Kung kayo nagagandahan sa episode na ito, alam mo ba that there are also 7 stages naman to success. 7 stages. Kung gusto mo matutunan kung ano to, ito naman gagawin mo. Click the link na lang sa comment section to watch the next video para malaman mo anong ibig sabihin po ng the blueprint of success, yung success journey. So, i-click nyo na rin yung link sa baba. Maraming salamat sa pag-watch ng episode na ito. Sana naman naliwanagan kayo, na-encourage kayo, at sana naman pagdating ng panahon, hindi lang isang source ng income mo, magiging lima rin katulad ko. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.